Kaya ang ating topic ay all rise. All rise dahil Easter, no? Ayan, so umpisa natin. Pakibasa po. Di ba nasa commercial yan? Para kanino ka bumabangon? Pero alam niyo po, napakagandang tanong Ito yung isang bagay na araw-araw natin ginagawa. Yun nga lang, iba kasi kapag bumabangon, minsan tinatamad pa nga eh. Pero kailangan natin isipin, bakit ako babangon na naman bukas ng umaga? Bakit ako bumangon kanina? So, ibig sabihin, kapatid, kung tatanungin natin ating sarili, bakit nga ba ako bumabangon? Bakit ba ako nabubuhay pa? Ba't kailangan ko pang gumilos? Iba't iba tayong sagot. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. Ano ginawa? Pinagtawanan, no? And then, after he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Yung miracle, ano yung miracle dito? Na yung patay, nabuhay? Hindi. Hindi yung miracle. Ang miracle dito, yung patay, nakinig. Yung irony na yung isang patay, nakinig. Ibig sabihin mga kapatid, nagsisimula ang lahat sa pakikinig. Hindi mo magagawa ang isang utos pag hindi ka marunong makinig. And that's the irony. Yan po yung tinatawag natin, kumbaga sa ito yung miracle ng Panginoon. Na ang bawat isa sa atin, kaya lalong-lalo na ngayong Easter, dapat matuto tayong makinig para magkaroon ng buhay. The empty tomb is a sign of life, hope, and love. Ibig sabihin, let's rise, iwanan ng tomb. No? Alam niyo, naalala niyo yung isang gospel na yung isang tao gustong sumunod kay Jesus. Pero ang sabi niya, "Lord, sandali, babalikan ko yung tatay ko namatay." Pero ang sabi ni Jesus, "Let the dead bury its own dead." Ibig sabihin mga kapatid, kung ano man yan, huwag mo nang balikan. Kasi kapag sumunod ka talaga sa Panginoon, you have to surrender things, no? Like this, empty tomb. Ibig sabihin ng empty tomb, iniwan ni Jesus, pati yung tomb. Kasi wala kasi yung tomb nagsisignify o nagsisimbolize ng death, ng walang buhay. Sa buhay po natin, meron din tayo dapat iwanan paminsan-minsan. Meron tayong dapat gawin, lalong-lalo na kung tayo ay susunod sa Panginoon. Meron tayong mga empty tomb sa ating mga buhay na dapat iwanan na natin, baguhin na po natin. Kaya ang mga tao hindi nakakabangon dahil sa atin. Hindi natin sila hinahayaang bumangon. Nahuhusgahan, nahuhugagad sila. Ang kulang sa isang tao kapag nagre-rebel is love. Yun talaga yung panapat. Kapag ang isang tao nagkakaroon ng problema, kulang lang talaga sa love eh. Ang tao pwedeng magbago. Pwedeng ulit bumangon. Sa pagkakadapa, pwede tayo ulit bumangon. Amen? Sabi dito, John 5, Verse 8, Then Jesus told him, "Rise, pick up your mat and walk." Yung isang lumputin, yun din ang sinabi ng Panginoon. You should rise and pick up your mat and walk. Ano ibig sabihin? Ang unang-una po pala lang gagawin is, pag nakinig ka sa Diyos, you should rise. Tumayo ka muna. Sa pagkakadapa mo, kailangan tumayo. Tutulungan ka naman ng Panginoon. Tutulungan naman po tayo ng Panginoon. Kaya kailangan talaga yung pagbangon natin. So ano una? Arise and walk by faith. Sabi dito, for we walk by faith, not by sight. Ang tao kasi, kailangan lahat, kung may faith ka, isusurrender mo sa Panginoon. Kailangan pa rin natin maniwampala sa Diyos na gagawin niya lahat at tutulungan niya tayo. Amen? Kasi may bunga yung faith Arise and walk in good works. We are created in Christ for good works. Tayo ay nilikha ng Diyos para gumawa ng maganda at mabuti. At hindi natin dapat katamaran. Sabi nga, bumangon tayo sa katamaran. Kasi workmanship, kailangan mag-work at magtrabaho Kasi alam nyo, ito ang totoo, kapag ang Diyos may pinapagawa, it is always urgent. Gagawin lahat. Gawin mo agad. Hindi ba pwedeng, ayoko na muna. Di ba? Pangatlo, arise and walk in the Spirit. Kasi importante na yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Kapag ang mag-isang tao pala, yung Espiritu ng Diyos, iniwanan ka, matic, ibang Espiritu ang papasok sa'yo. Last na yata ito. Uy,
Nandiyan pala si Pope Francis. Ayan, sabi dito, arise and walk until God takes you. Yung ginagawa natin, hanggang kailan ba? Kaya pa ba natin? What you are is God's gift to you, and what you become is your gift to God. Napakaganda niya eh. Kung ano ka ngayon, bigay ng Diyos. Regalo ng Diyos, binuhay ka, binibigyan ka ng buhay. Pero kung paano mo gamitin, nasa sa iyo yun ang regalo mo sa Panginoon. Kasi hindi naman natin kayang bayaran ang binibigay ng Panginoon sa atin. Tama? Ang pwede natin gawin kung ano yung binigay sa atin. Pagtrabaho na, pag-ayusin natin. No? Ito yung pinakaregalo natin sa ating Panginoon.